be reviewing loop alloy single arm monitor mount. Okay, so first things first, let's open the box. So mukhang matibay yung box ni loop alloy ha. Okay, first thing that we'll be noticing is the manual. Okay, it comes with English instructions and step-by-step procedure. So later gagawin natin yan. Okay, mapapansin tayong dalawang box. Okay, I think this one is for the pole. And then, itong naka-plastic is for the arm. Okay? We'll check the arm further later, but for now, itabi muna natin. And i-check muna natin kung ano yung nasa loob ng mini boxes natin. Okay? Gamit tayo ng scissor, pero please be careful kasi baka madamay yung item na nasa loob. Of course, di natin kasi alam kung ano nasa loob niyan. Okay? So, careful lang. Ayan, medyo ayaw magpatanggal ng tape. Ayun. So, yan ang itsura pagbukas natin ng box. So, ito is, I think, yung mga tools na needed natin for the installation. So, meron tayong wrench and Allen keys. Okay. M10 bolt, washer meron din, wire clips, so this one is for the cable management, extra support plate for the clamp, so maya makita natin yan, and bolts that comes in different sizes. Then this is the clamp, yung ginagamit natin for the table, so labas lang natin siya. Okay, mukhang matibay naman siya and it can hold the monitor and the stand itself. Okay, testing natin mamaya. Then, vessel plate. So, ito yung nilalagay natin sa likod ng monitor. Yan. So, open natin siya para makita natin ng mas maayos. But, as you can see, dun sa ating vessel plate, makakakita tayo dyan ng total of 8 holes. So, para saan ba yung 8 holes na yon? Okay. Itong lower holes, may distance yan na 75 mm and the upper holes has 100 mm distance. So, for all vessel-ready na monitors with 75 or 100 hole distance, pwedeng-pwede sa inyo. Itong vessel plate natin ay i-attach natin dito sa part na to ng arm and later we'll be showing you how. Okay. Ito naman is the grommet base plate. Ginagamit siya pag magdidrill ka ng hole sa table mo. Next, we have the clamp brace. So, kasama siya ng clamp for installation sa table. Now, let's check out the single arm monitor mounts pole. Ayan. So, our pole stands 16 inches tall. Okay, labas muna natin siya for us to see clearly. Okay, yan. So, dito sa baba ng pole, kung makikita nyo, meron siyang holes for the attachment of our clamp brace. And this is made of aluminum alloy and it's powder coated so hindi siya madaling masira, especially yung pintura niya. Lastly, let's talk about the arm. Okay, so this arm, same with the pole, 16 inches in length din siya. And dito sa side na to, dyan natin ikakabit yung ating vesa plate. Okay, so, other side naman, dyan natin ilalagay yung pole and as you can see, meron siyang spacer sa loob. And dito is adjustable siya ng Allen keys natin. So, once na malagay mo siya sa pole, it's up to you kung gaano kaluwag or kahigpit yung gusto mong gawin sa kanya para hindi siya madaling lumaglag. Okay, so, tara na! Bago ang lahat, hi Percy! Start tayo with the pole. Okay. So, yung pole natin dito sa ito yung ilalim niya. Makikita nyo meron tayong 3 screw hole. And dito natin ikakabit itong clamp brace natin. So, as you can see, this clamp brace, meron siyang rubber-like texture. So, hindi madadamage yung table natin. First thing that we need to do is i-attach natin yung base ng pole sa clamp brace. And to do that, i-match natin yung mga screw holes. Okay.
So, kailangan kasi saktong-sakto siya para hindi tayo mahirapang mag-screw. Ayan. Okay, so kunin na natin yung mga screws na provided naman ni Loop Alloy. Itong color block. So, as you can see, tatlo lang yung lalagyan natin kasi yung fourth hole dito sa middle is for grommet installation. So, since clamp lang tayo, we don't need to put screws dun sa middle. Once nalagay na natin yung screws, higpitan lang natin siya using the Allen key na provided din ni Loop Alloy. So, tatlo tong Allen key and ang kukunin natin for this, itong pinakamaliit. And higpitan na natin. After so many years, okay, hindi tayo tapos, ayan, okay na, Diyos ko, napakagaling natin mag-screw, ano ba ipil? Isang lang tapos, screw, ang ganda natin mag-screw, after so many years, okay, hindi tayo tapos, ayan, okay na, Diyos ko, napakagaling natin mag-screw, ano ba ipil? Isang lang tapos, screw, ang ganda natin mag-screw, after so many years, okay, hindi tayo tapos, ayan, okay na, Diyos ko, napakagaling natin mag-screw, ano ba ipil? Isang lang tapos, screw, ang ganda natin mag-screw, after so many years, okay, hindi tayo tapos, ayan, okay na, Diyos ko, napakagaling natin mag-screw, ano ba ipil? Isang lang tapos, screw, ang ganda natin mag-screw, after so many years, okay, hindi tayo tapos, ayan, okay na, Diyos ko, napakagaling natin mag-screw, ano ba ipil? Ayan. So, na-attach na natin yung pole sa ating clamp brace. Ang sunod natin itong C-clamp mismo. Normally, pagtatapatin lang yung 4 na screw holes for the clamp brace and C-clamp. Pero for those with thicker tables, pwede naman i-adjust kahit 3, 2, or even isa lang yung screw. I think kaya siya up to 5 inches thick, pero of course, it's up to you pa rin. Okay, so let's check yung thickness ng table. Yan. So, approximately 1 inch lang naman yung thickness ng table namin. So, pwede na namin pagtapatin yung 4 na screw holes. And, depende pa rin sa inyo kung saan nyo ilalagay yung screw. Kasi, upon checking, 2 lang yung allotted screw na binigay ni Loop Alloy for this. Pero, if makapal yung table nyo, madidiskartehan naman. Okay, so, next is higpitan ulit natin siya using the Allen key. Yan. Yung sumunod dun sa maliit. Yung gitna. Yung gitnang Allen key na size yung gagamitin natin. Okay? So, higpitan lang natin. Yan. Ready na tayong i-clamp siya sa table. Position lang natin yung pole natin kung saan natin siya gustong ilagay. And once okay na sa inyo, so sa amin okay na, we may start rotating the bolt, itong bolt na to, until it reaches the surface of the table. Yan. So, ikot lang tayo ng ikot. Okay, and we have to make sure na mahigpitan lang natin ng sobra yung clamp natin. So, na-clamp na natin. And to check kung stable yung pole natin, try nating iangat yung table. Ayan, nagulat si Percy. So, subukan naman natin 2 kamay. So, as you can see, naaangat yung table natin gamit lang yung pole ni Loop Alloy. So, I think okay na tayo with the clamp. Next na natin is yung ating arm. So, ito yung arm natin. Ito yung mag-hold sa monitor natin. So, lalagay lang natin siya dito sa pole natin. Insert lang natin siya. Ayan. And then, i-position lang natin siya kung saan nyo ilalagay yung gulat si Percy. So, dito natin siya hihigpitan. Once nakuha nyo na yung desired height and position ng arm natin, using the Allen key again. Yung feeling ko sobrang laking tulong ng mga tools na binigay ni Loop Alloy together with this. Kasi, di naman lahat merong Allen key, screw, or kung ano mang tools yan sa bahay. Yan. So, ikutin lang natin. And as usual, sa vlog na to, higpitan natin. Pati yung table at si Percy, gumagalaw na rin. So, okay na yan. Kahit igalaw natin yung mismong arm, di na siya bumababa dun sa pole. The next adjustment that we're gonna make is itong nasa gitna ng arm. So, luluwagan lang natin siya using the Allen key para ma-bend natin siya. Kasi supposedly nabe-bend siya. Para mabilis nating ma-adjust yung monitor dun sa desired position natin. So, kahit
install na yung monitor, pwede mo siyang i-move or ipaling kung saan mo gusto. Yan. So, as you can see na gagalaw na siya. And as you can see din, natatakot yung pusa ko. Since okay na tayo sa may pole part ng arm, sa middle part, doon naman tayo sa dulo. Doon sa pagkakabitan ng VESA plate natin. So, itong VESA plate na to, ito yung mag-hold doon sa monitor natin. So, itong screw na to, i-unscrew lang natin. Kaya naman siya ng kamay. Then, i-slide ito, itong pang-slide na to. Sa slide lang natin yung VESA plate natin dyan. Okay, isasakto nyo lang yung screw holes para dun sa tinanggal natin na screw. Yan. So, kabit lang natin siya. So, once mahigpit na siya, again, parang kanina lang, kailangan lahat higpitan. So, natitilt siya or niro-rotate siya 360 degrees. So, pwede mong gawing portrait or landscape yung orientation ng monitor mo. Next is for the cable management, yung mga wire clips natin. So, since di kami magka-cable management as of now, pakita ko na lang sa inyo kung ano yung nasa manual, kung paano siya ginagamit. So, pwede mong paikutin yung mga wires dun sa pole and ipit dun sa wire clips natin. And even tong mga Allen keys na kasama dito sa box, pwede mo siyang ilagay dyan. So, for instance, kung gusto mong i-adjust yung or luwagan or higpitan, at least within reach mo na yung mga Allen keys natin. Yan. So, that's the wire clips for the pole. Next naman natin would be the wire clips for the arm. Okay, so dalawa yung wire clips natin sa arm. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay yung mismong wire clips or kung paano nyo didiskartehan yung cable management nyo. Pero, as I've shown you kanina dun sa manual, so dun sa manual, pinalupot lang naman nila yung wires nila and then pinadaan dyan sa wire clips. Pero, depende na yun sa inyo, of course. So, now to the last part, lagay na natin yung monitor natin. So, dito natin kakabit yung monitor natin. Kaya tanggalin muna natin siya para ma-screw natin siya ng maayos doon sa likod ng VESA ready na monitor natin. Latag lang tayo ng kumot or any fabric para safe yung screen ng monitor natin. Okay, and then kunin natin yung monitor, lapag natin. So, yung monitor na gagamitin natin ay VESA ready with 75mm distance. So, saktong-sakto siya dun sa VESA plate natin. Then, as you can see, itong pagsuskruhan natin, take note ha, always on top. Pag kasi namali kayo, napunta siya sa baba, walang mangyayari dyan, tutungo at tutungo yung monitor natin. Okay? So, itapat lang ulit natin sa screw holes. Yan, so 75mm siya. Again, yung screw na gagamitin natin is provided din ni loop alloy. Once maposesyon na lahat natin yung mga screw, gagamit tayo ng screwdriver. Sad to say, walang screwdriver si loop alloy na kasama, pero okay lang yun. Siguro naman may mahihiraman tayo ng screwdriver somewhere. So, nakabit na natin lahat ng screws, all four. And now, pwede na natin siyang ilagay dun sa ating arm. So, dahan-dahan lang sa pagbuhat. And then, as I've mentioned earlier, isa-slide lang natin yung VESA plate dun sa arm natin. Medyo mahirap lang ma-slide kung medyo malaki yung monitor mo kasi hindi mo makikita yung likod. So, kung na-slide na natin, balik na ulit natin yung tinanggal nating screw dun sa taas ng ating VESA plate. So, no need for Allen keys, no need for screwdriver. Kaya siya ng kamay lang. Okay, and now we're done. Okay, pakita lang namin sa inyo. So, with the single arm monitor mount, pwede na nating i-portrait
or i-landscape yung ating orientation ng monitor. So, kahit paikot-ikutin nyo, wala tayong problema dun dahil it's rotating in 360 degrees. Okay? Pwede nyo din siyang i-tilt downward or upward. And eto naman, nakadepende naman sa inyo kung gusto nyo luwagan yung mga screws para madali nyo ma-tilt, madali nyo ma-move, or pwede nyo higpitan para naka-fix lang siya. By the way, this monitor mount can hold up to 32 inches na monitor and the maximum load of 13 kilograms. That ends our video. Thank you so much, Savvies, for watching. Please like, share, subscribe, and of course, don't forget to hit that notification bell. See you!